ako eh, di ba? Wala problema. Just Madam brother. Ito, binabawi mo yung 1:1 mo. babasahin ko yung 18. Hindi, Sabi mo, ulitin natin ha. Tatanungin mo na kita para malinaw tayo. Binabawi mo na ba yung sinabi mo na 1:1 kasi may nababasang 1:7? Ito kasi yung explanation ko, ayaw mo tanggapin, brother. Tapos pag mag-i-explain ako, mag-i-interrupt ka naman, paano tayo makakaintindihan? Di ba? Parang Mag-i-interrupt ka kasi. maliligaw na naman ng tao eh. Marami nakikinig sa akin. Hindi tayo maliligaw. Kung pakinggan mo yung sagot ko, hindi tayo maliligaw Pakinggan mo yung sagot ko, brother. Okay. Yung 1:1 kasi individual yun nung pagkasabi niya Israelita yan Okay. Yung marami kasi sinabi mo, marami na agad ang kasalanan at ang sumpa. Hindi, individual yun. Maraming taong sinabihan na ganito sa rules and regulation. Brother, babasahin ko ulit yung mismong kapitulo na ikaw ang nagbigay Babasahin ko yung kapitulo na ikaw ang nagbigay. Brother, ito hindi naman sa akin ito Ikaw ang nag-open ito Tignan mo, opening can of worms ka. Susunod kasi, iingatan mo yung pagsasalita mo, lalo na pag ako kausap mo, brother. Susulitin ko sa ito, debate ito. Okay. Sige. At kung bagay na ito man ay hindi ninyo ako pakinggan, ay parurusahan ko kayong makapituta. Yun ang nakasulat. Time 7, sobrang galit. Brad, tingnan mo makapito na. Kasi noong una, kapag ka nagsalita yung higit ng pakamayarihan, sabi niya, bawal kang sumamba ng Diyos-Diyosan. Kapag ka hindi nakinig ng isang beses, makapito na. Kaya nga, yung sumpa sa salinlahi na, tuloy-tuloy na yun. Kasi, sobra na yung kasamaan Ready ka ba? Susulitin ka dyan. Sige, Brad. Sige, brother. Wala problema. Pag hindi sumunod ng isang beses, pag hindi nakinig ng isang beses, gagawing makapito. Saan Yun ang mababasa. Yun ang mababasa Makapito na di ba? Kapag ka hindi pa rin susunod at makikinig, makapito na. Ayan, yung binasa mo, Levitico 26:18. Ini-explain ko nga sa'yo sige, basahin ko. Sige. At kung sa mga bagay na ito man ay hindi ninyo pakikinggan, ay paparusahan ko kayong makapito. Makapito. Kasulat ba dyan? Ulit ang basa. Ang sabi, kung mga bagay na to, hindi mo pakikinggan. Parurusahan makapito. Ano ibig sabihin? Pag binasa mo, strike 1 yung brother Wait lang. Strike 1 yun. Wait lang, babasahin natin ulit Wait lang, babasahin natin ulit Ito yun yung kanina na in-explain ko na bad karma. Yung karma kasi, ayaw mo namang maniwala na meron. Strike 2 ka mo. Strike 2. Pag hindi makapito. Hindi nga nakasulat dito. Strike 1 Tignan mo. At kung ang mga bagay na ito man ay hindi ninyo pakinggan. Hindi nakasulat. Hindi ninyo pinakikinggan. Wala nakasulat na ganon. Ang nakasulat, parurusahan ko kayong makapito pa. Ibig sabihin, ang nakasulat ng strike 1, hindi katulad ng sinasabi mo, strike 2. Yun nga. Interpretation mo kasi yan Sir, wait Yung magandang term pala doon. Magandang pinakikinggan. Yung magandang term pala doon is strike. Ito kasama yung unang pagsasalita kasi kapag sulat sa talata Hindi, brother. Wait lang. Ganyan ka pala. Brother. Sa Biblia, huwag kang nakadagdagan, huwag niyong babawasan. Hindi ako Malaking kasalanan yan pagka nagdagdag at nagbawas ka. Ayan hindi pakinggan. Ang sabi mo, strike 2, di ba? Ikaw ang nagsabi mo, hindi naman sa akin galing yun Sige, brother. Pinakinggan ng isang beses, pag dun sa pangalawa, sabi mo, pampito na nga mo yung ibibigay, di ba? Makapitong beses na. Nakasulat dito una Ayan nakasulat. Pag hindi ninyo pakinggan, ay parurusahan ko kayo makapito. Okay, sige brother. Bira ka naman, sa'yo galing yung talata, hinihilot mo Ulitin mo ang sabi mo, 1:1. Ang tanong ko sa'yo, saan mo mababasa yung 1:1 na yun? Kasi ang nababasa ko sa'yo, 1:7. Sinagot ko na nga yan kanina.
Wala namang, brother, wala ka namang binigay na talatang 1:1 eh. Ang ginawa mo, nag-interpretation ka eh. Alam mo, Brother. masama yung ginawa mo, brother. Hindi. Ito, brother ha. Sinabi mo kanina na ang nabasa nagdagdag. ko 1:7, malinaw. Pag ikaw nagbasa ng 1:1, wala kang mahanap, kailangan mo pa ng interpretasyon. Nakita Hindi, mo kailangan kasi natin, yun yung ano kasi brother, hindi naman po pwede kasi brother na yung sagot ko, yung gusto mong sagot yun. Hindi naman po pwede kasi ako sumasagot. Sige, sige. Pagbigyan na kita. Pagbigyan na kita. Ayaw mong tanggapin, di ba? Ayaw mong tanggapin. So, sige, pababa Alam mo, ka na dyan. Ang susunod tanong sa'yo ganito. Ang susunod yung tanong sa'yo ganito. Wait, Yun lang, ba? ako pa yung nagtatanong eh. Ha? Sige, ikaw magtanong. Ako pa Sige, yung term. Sige, sige. Turno ko pa Pagbibigyan. eh na nagtatanong eh. Sige, pagbibigyan kita. Sige. Ang sabi mo kanina brother, Yeah. kasalanan ang magdagdag at magbawas. Totoo yan. Di ba? Hmm. Nabanggit mo kasi brother eh na 10 kautusan. Saan ba mababasa yun brother? 10 kautusan. Ano sa pong auto? Sabi mo Sigurado 10 kautusan. basahin ko yan. Hindi. Wait. Sige, rephrase mo yung question mo. Kasi mababasa ko talaga 10 kautusan sa Biblia. Sige, rephrase mo yung question mo. Sige Alam mo brother. namang nasa Biblia. Sige, rephrase mo. Walang problema doon. Yeah. Ang sa akin lang, kasi sinabi mo, binanggit mo 10 kautusan. 10 kautusan lang ba talaga yon? Ang kautusan ni Moises. Yun yung nasa 4-4 ng Malakyas. Yun nga yung... Kautusan ni Yun Moises. nga, wala na may ibang kautusan pinag-usapan natin eh, kundi kay Moises lang eh. Ano na? Ang tanong ko, wala na may ibang kautusan pinag-uusapan natin eh. Kahit yung Levitico 26, kautusan pa rin na binigay kay Moises yun. Ang tanong ko, kasi sabi mo, 10 kautusan, Wala nga 10 ako sinabi. kautusan lang ba? Sabi ko nga, tiyan mo, 4-4 ng Malakyas, brother, basahin mo para di ka maligaw. Yung 4-4 ng Malakyas, ko. Basahin mo lang yung 4-4 ng Malakyas, wala naman tayo pinag-uusapan 10 utos dito eh. Ang pinag-uusapan natin, yung kautusan ay binigay kay Moises para sa buong Israel. Tingnan mo, Yun nga. di ba, nahirap sa'yo eh. Yung hinihilip mo na ngayon. Brother, kahit i-review natin. Comment tayo sa kanila, mga kababayan, may sinabi ba akong 10 utos? O ang binasa ko yung 4-4 ng Malakyas na mga kautusan ni Moises para sa buong Israel? Okay. Ayun, may naman tayo, ang dami niyan. Wala naman akong sinabi Sige. 10 utos. Wala nag-invento niyan eh. Hindi. Brother, ilan bang utos? Kasi Marami! binanggit mo yun eh. Marami! Ilan? Marami! Ayan o, kasama nga dyan yung mga yung sa 26 ng Levitico eh. Nakita mo yun isa-isa dyan? Marami! Ilan ba utos? Marami! Okay. O sige, hanapin mo sa... Last question. Hanapin mo sa 10 utos yung nasaan doon na mag-abuloy ka. Utos Last din yung question. mag-abuloy eh. Magbigay ang bawat isa ay sa ng kanyang puso. Di ba nakasulat yun? Kasama pa sa 10 utos yun. Utos lang ng ano yan. Utos lang ng pastor yan. Hindi! 9:7 kasi mo. Tignan mo, yan ang sinasabi ko sa'yo. 9:7 ng unang Korinto, nakasulat dito. Ako babasa, utos pa, utos lang pala ng pastor ha. Wait lang. Ito, babasahin ko sa'yo. Binibiro lang kita eh. Brad, brother, Ayan. binibiro lang kita eh. Ikaw, hindi ka na mabiro, no? Sir, hindi ka magbibiro sa akin, maniwala ka sa Hindi. akin. Gusto, sige, ganito. 9:7. Magbigay Saan ba ng nagaling? bawat sa pasya ng bigyan- kanyang puso. Bigyan kita ng ano? Iniibig sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Nakasulat to. Brother, wag mo akong bibiruin pagdating sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi. Ang Diyos hindi nagpapabiro. Totoo yun. Bababa Totoo sa'yo, yun, brother. talata niyan. Ang Diyos hindi napapabiro. Okay, ito. Ito, brother. Tatanong kita, seryoso na to ah. Sorry. Mali yun. Mali yun, ganun. Sige. Sorry. Sige. Apologize kasi akala ko, ano na eh. Na-appreciate ko. We're friends na eh. Sorry. No. Mali talaga yun, nagbibiro ako. Okay, sige, brother. Tanongin mo ko, sige. Yung kautusan na, kasi nabanggit mo ulit eh. Tapos na tayo dun sa karma na topic ba? Hindi, nasa karma tayo natapos. Andun pa rin ba? Lumilipad-lipad. Okay, sige. Kasi nabanggit mo yung... Ako nandun ako sa topic na karma. Ikaw yung nag-iiba ng topic, sinusundan lang kita. Sige. Yung utos na sabi mong
tungkol doon sa karma. Kasi patutunayan ko nga wala sa Biblia karma eh. Tignan mo, wala kang mabasa sa Biblia salitang karma eh. Napatunayan ko ngayon na ibang religion ang pinanggalingan niyang karma kaya hindi mo mabasa sa Biblia yung 1:1. Pero may kahulugan, brother. May kahulugan. Ayaw mo lang tanggapin, may kahulugan. Ang karma ayon sa pagtatanong mo sa akin. Sige, go. Tanungin mo ako. Tapos na yung ano natin eh, tapos na yung talakayan dun eh, kasi yun yung ano mo eh, yun yung... Tanong sa akin para tindigan yung panig Hindi, mo. wala na. Kunti lang naman yung topic na yun, karma lang naman eh. Kung may susunod pa na ibang tema, About this all night long. Maniwala ka sa akin. Pwede tayo mag-usap ng tungkol sa karma maghapon magdamag dahil may Vedas din ako dito. Nasa kabilang bahay lang. May kopya ako ng Vedas, maniwala ka sa akin. Yun ang dahilan kung bakit kinakastigo kita doon sa bagay na yun. Kasi alam ko kung ano pinagkaiba ng Biblia at saka ng Vedas. Alam ko rin kung ano pinagkaiba ng Quran at saka ng Biblia. Huwag ako, brother. Huwag ako. Maniwala ka sa akin. Huwag ako. May wala kopya naman ako akong ano. Brother, wait lang, correction brother. Wala naman ako sinabi na wala kang alam eh. Kaya nga nakipag ano, hindi, ang claiming mo kasi ngayon parang minamaliit kita o ano eh. Ang claiming mo kasi brother ganito. Huwag naman ganon, huwag naman tayong gagamit ng mga ibang strategy na para bang ganon. Which is, huwag mo akong gaganunin. Hindi naman kita inaano eh. Hindi, huwag kang mag-isip ng ganon. Magtanong ka. Tanungin mo. Hindi. Yun nga eh, marami ka kasing sinisingit na ibang Quran, ganito, ganyan, di ba? Ito, tanungin mo na ako. Dali. Na ako sa tanong mo. Yun nga yung ano eh, yun nga yung napag-usapan natin na eh, di ba? Tapos na yun eh, sumpa. Sumpa, karma. Tinatapos mo na ba? Kasi ako hindi pa ako tapos, hindi pa nga ako nag-iinit sa'yo eh. Okay lang naman, brother. Ganito kasi yun. Yung tema kasi na pinili mo, which is para sa akin, ano lang siya eh, kumbaga minor pa siya eh. Minor. Kaya nga sabi ko sa'yo eh, doon sa PM ko at ngayon. Nagsalita lang ako sa social media, tumutol ka sa akin, hinamon kita ng debate, lumabang ka. O technically, hindi yan tema na pinili ko. Ikaw yung lumapit sa akin, basta ako nagsalita lang ako from somewhere, gano'n. Hindi, marami namang tema na kung luluubin pa sana. Ito brother, kung luluubin pa sana, no? Marami pa namang tema na dapat. Tanungin mo ko. Kasi hindi ka pa in case hindi mo napapansin, hindi ka pa nakakapagtanong sa akin. Ako pinipilit kita ipitin eh kasi medyo madulas ka eh, palos eh. Pero ako ipitin mo naman ako, yung explanation ko kasi brother, yung sagot ko kasi para sa own interpretation, which is di naman kita masisisi brother. Panahon mo na ngayon para magtanong sa akin. Nagtanong na nga ako eh. Yun yung sagot mo, 'di ba? Which is sa Google, yung tanong ko sa iyo, ito. Sige, ibabalik ko yung tanong, brother. Ano to? Hindi na to pangangastigo. Sige, pagbibigyan na kita. Sige, hindi na kita kakastiguhin. May tanong ako, maliwanag na ba na dalawang magkaibang religion yung pinagbabasihan mo? Ang Biblia at saka yung Vedas. Aral sa Vedas yun, may kamukha lang. Ang kamukha, yung mga nakasulat doon sa 26 na Levitico. Ano kasi yan, brother? Dalawang magkaibang libro yung pinagbabasihan mo, brother. Kaya hindi mo mahanap yung salitang... Kung iintindihin kasi natin ito, kung iintindihin kasi natin, simula talaga yan, originate talaga yan doon sa pinaka-original manuscript, yung sinabi kay Moises. Ngayon kasi, kung babasahin mo, ilang milyon ang dumaan, maraming mga iskribang kahit basahin, meron akong interlinear Greek Bible at saka interlinear Hebrew Bible na nasa CD pa. Meron ako nung brother, wala kang mababasa doon na karma. Maniwala ka sa akin, hindi salitang Griego yung brother, salitang karma. Kumbaga brother, ginawa nila, dinagdagan nila, tinuwis, iniba nila ang pagkasulat. Sino yung sila? Sino yung tinutukoy mong sila? Marami silang mga bulaang iskreba eh. Marami, kahit nga yung mga naniniwala na ang pangalang Jehovah. Pariseo. Naintindihan ko na yun. Meron iba tsaka pariseo. Pero ano bang yun nga yung sagot ko doon, brother. Yung salitang karma, hanapin mo sa Greek yan o sa Hebrew yan. Kasi yung original na Biblia, isinulat sa 3 lengguwahe. Hebreo, Griego at saka Aramaic. Hanapin mo sa 3 lengguwahe, pupusta ko sa'yo, titi ko, wala kang makikita niyan.
Wag naman ganon. Wag naman ganon yung mga ganong sa Pasok ko sa'yo pag nakakita ka sa akin ng karma. ano kasi Sinerge ko yan. brother. Nakikita niya. Yun nga Ayun yung ang- ano eh. Yun nga Ito yung sagot ko kanina eh. Sige. Kung paghahanapin mo ako sa Biblia ng salitang karma literal na K-A-R-M-A, wala tayong mababasa. Hindi kita pinaghahanap ng ganun. Yung konsepto mo lang na 1:1. Alam mo, Yun tama nga. ka naman, mali eh. Tingnan mo. Yun eh. Yung Brother, makapito kasi, Sige. nung nabasa mo kasi yung makapito, akala mo kasi 1:7 na. Hindi. Makapito, ibig sabihin, dodoble niya na yung sumpa niyang ibubuhos. Dodoble niya na yung galit niya. Ididoble niya. Yung makapito sa makalawa. Yung makapito yun, 7. Yung makalawa, yun yung dodoblehing sinasabi mo. Hindi O, tignan kasi, mo, kinukontra mo. ano eh, brother, ang higit na makapangyarihan kasi, hindi naman kasi siya tao na katulad sa atin. Pagka sinabi niyang isa, hindi naman nangangahulog ang isa talaga yun eh. Kasi sabi nga ni Pedro, di ba? Yung isang araw niya, 1,000 taon sa atin eh. Hindi Yung ganun. pagkasabi niyang makapitong beses, Ito ka, tignan mo, katulad doon. Interpretasyon mo na naman yan eh. Ang nababasa doon kay Pedro, ang isang araw ay gaya ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay gaya ng isang araw. Parehas sa Diyos yun eh. Wala sa tao doon, brother. yun Wala nga, ka kunin mo yung talata, wala ka ang sa ibig tao. kong sabihin sa'yo doon, brother, ang ibig kong sabihin, malayo ang agwat. Kumbaga, ganun siya higit na makapangyarihan. Pag sinabi niya, huwag kang sasamba. Ito yung ano niya ha, ito yung guidelines niyang binigay ha. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Ngayon, kung ang tao talaga, mahirap talagang makinig, ikapitong beses na yung sumpa na Parang katulad ibigay niya. Yun yung karma. pinagbabasihan, brother eh. Yun yung- Magkaiba yung pinagbabasihan. Yun yung ibig sabihin ng karma sa Biblia. Pero yung karma na literal, wala ka talagang mababasa. Pero yung karma na ibig sabihin, yun. Yung sumpa at Patapusin ko parusa. pag nailabas mo na lahat ng gusto mo sabihin, ako naman magsasalita. Sige, brother, tuloy mo lang. Sige, ikaw naman. Okay na ako. Okay. Ngayon, ang gusto ko ipaliwanag, and this goes for all in general, sa mga kababayan, kasama na si brother. Ang gusto ko ipaliwanag, mga kababayan, yung konsepto ng karma, wala sa Biblia yan. Ang dahilan kung bakit wala sa Biblia yan, kasi hindi naman aral ng Kristyanismo at saka Judaismo yan. Aral ng Hinduism yan eh. Ang Kristyanismo at saka ang Judaism nanggaling sa Middle East. Yung gumawa naman ng konsepto ng karma na siyang Hinduism, galing sa India yan eh. Dalawang magkaibang religion, dalawang magkaibang libro, dalawang magkaibang bansa, malayo from each other. Tama yung sinasabi ni brother. Sabi niya 1:1 daw ang karma. Naniniwala ako doon, 1:1 ang karma. Sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang pagkakataon, at hindi lang sa buhay na to, pati yung mga nagdaang buhay. Kasi yung mga Hinduism, naniniwala sila sa sa reincarnation eh. Kung naniniwala sila sa reincarnation, pag halimbawa, yung karma mo, tsamba mo, alat mo, hindi dito sa buhay na to. Halimbawa, pumatay ka ng tao rito, hindi ka naman napatay, kundi namatay ka of natural causes. Nabangga ka ng tricycle habang sumasayaw ka ng tinitigang ko. Ganon. Pagka ganon, wala, tsamba mo yun, di ba? Namatay ka of different causes at hindi ka pinatay ng tao. Pagka ganong tsamba mo, doon ka na sa kabilang buhay, babawian nun. Ibig sabihin, next life. Sa Hinduism kasi, naniniwala sila dun sa sa konsepto ng reincarnation eh. Kung naniniwala sila dun sa konsepto ng reincarnation, hindi ka man mabawian sa buhay na to, babawian ka dun sa susunod na buhay mo, kung aso ka man dun, o kung ano ka man dun, daga ka dun, di ba? Yun yung konsepto na pinipilit kong ipaliwanag eh. Dalawang magkaibang religion yan, nagaling sa dalawang magkaibang bansa, nagaling sa dalawang magkaibang batayan din na libro. Yung karma galing sa anong tawag ito? Vedas. Yun, sakto. Nagkakasundo na tayo ngayon. Galing dun sa Agree ako, Vedas. brother. Wait lang, brother ah. Ako Yun muna. namang sige brother, tuloy. Ikaw naman. Okay lang, interrupt muna, brother. Sige lang. Ayos lang. Kaya nag-react ako sa video mo kasi yun talaga yung pinaka Wala akong masamang intention, brother, kung nasaktan man kita sa mga alam ko naman open-minded ka naman, which is natatawa lang ako at nalulungkot sa mga basher, which is okay lang, karapatan naman nila yan.
ito brother, open naman ako eh. Una sa lahat, wala naman tayong karapatang magalit kasi mga alipin lang tayo eh. Wala I believe tayong so. karapatang magalit kasi wala naman tayong sariling kautusan, tagasunod lang din tayo. Which is gusto lang din natin mapaliwanag kasi ang mababasa kasi sa Ezekiel 44:7-8. Pag ikaw daw yung may alam sa katotohanan, sawayin mo yung mga kaluluwang naliligaw. Kasi kapag dumating yung araw na wala na sila, ikaw yung sisingilin pagdating ng araw. Yung dugo. Nabasa ko. Yun yung pinaka main purpose in my life. Which is nabasa ko din yun sa mga video mo na nakafollow ako. To be honest, brother, nag-share din ako ng mga video mo, which is thank you. Kasi may mga bagay din na na-open ako, nadagdag. Bago pa humarap sa akin, tinignan ko na yung profile mo, na-appreciate. Kaya tignan mo, I am treating you with utmost respect. Kasi alam ko, fan ka, hindi ka naman basher. At saka Hindi ako basher. For Hindi ako obvious basher. reason. Sorry. Huwag sana isipin. Ganito nga, ang pagkaunawa ko kasi nung pagkasabi mong walang karma, ibig sabihin kumbaga wala nang kabuluhan yung pinaka good thing na nagawa mo. Yun kasi yung biglang umisip sa isip ko eh. Biglang unawaan ko eh. Which is yung point mo pala ngayon na sinasabi dun sa video mo, hindi ko masyadong naunawaan. Kasi sa ngayon to be honest brother sa mga kabataan ngayon, pag sinabi mo ano yung karma, di ba? Ano isipin nila agad, di ba? Which is sana naunawaan mo yung side ko. Naiintindihan Na ka. ito pala yung salitang karma, doon galing yan sa ibang aklat. Na kung babasahin natin sa mga aklat ngayong panahon, wala ka na mababasa. Pero, ito ngayon mo, brother. Vedas. Hanggang ngayon nag-exist pa rin yung Vedas. Meron nga akong kopya dito eh. Nakatatak yan sa mga tao at kabataan ngayon yung salitang karma na may ganti talaga. Which is yun yung pinaglalaban ko kasi kung aalisin kasi natin yung parang pabuya ng langit, parang ang mangyayari kasi parang wala nang saysay ang buhay. Kasi pwede ka nang parang gumawa ng tama, gumawa ng mali na parang wala lang, 'di ba? Yun lang naman yung sana naunawaan mo ako sa point. Kasi ngayon, naunawaan ko na. I believe the same. Naniniwala ako rin sa sinasabi mo. Tama Medyo mo nga lang yung pagkakasabi ko. Kasi Medyo alam mo, hindi naman ano lang talaga. hindi ako naniniwala walang gante. Kay stupiduhan nyo na maniwala ka na walang yun gante. nga. Ano, ni Hitler, okay na? Absuelto. Hindi. Diba? Yun nga kasi Kabutihan na ginagawa natin, okay na rin. Walang pabuya para doon. Hindi ako naniniwala sa ganun. Tingnan mo, ang paniwala ko, brother, hindi liko ang Panginoon para limutin yung mga kabutihan na ipinakita natin sa pangalan niya. Hindi liko ang Diyos para kalimutan niya yung mga bagay na ginagawa natin on His name. Parang katulad sa akin, di ba? Nakikita mo naman siguro ako, nagcha-charity ako na ipinapakita ko sa social media. Pero nagcha-charity din naman ako nang hindi ko pinapakita sa social media. Dalawa yan di ba? Isang charity na pinapakita sa social media na meron akong dahilan. Ang dahilan nun kasi kailangan kong mag-live ng madami kasi nag-apply ako ng monetization Pero meron akong mga charity. Marami akong charity na hindi ko pinapakita sa mga tao. Ang dahilan, kasi gusto kong pagdating ng paghuhukom, maraming sasaksi sa akin na hindi naman ako masyadong masamang tao. Kasi masamang tao nga talaga ako, siraulo ko, brother Sana, You don't know. brother, nakatulong din ako sa live mo ngayon Wala namang Na-appreciate kita. Kasi Sa mga hindi naman. I wish you can be just like this person that I am talking to. Ay, wag nang ganun, nakakahiya. kay kung makasalanan ka, mas makasalanan ako, brother. Nakikita ko yung humility sa'yo Obvious naman diba? Kasi tignan mo, pansinin mo, hindi lahat ng tao katulad mo. May mga tao, na maniwala ka sa akin, may mga tao akong nakausap na muntikan akong tagain dahil lang natalo Ay, sa walang debate. ganun. Walang ganun. Kaya nga, brother, wait ito sasabihin ko. Nakita kita na dito sa SM Central Longga po. Nakita kita, suplado ka sa personal butik na to. In-invite kita magpa-massage, brother. Suplado ka sa personal Kasahin mo oras na yun. Pero Hindi. Sabi ko ito pala dyan sa personal nagpaano kayo nagpa-polish ng nail ng asawa mo. Partner mo. hindi ko asawa business partner yun. Business partner, sorry. So ngayon, Pasintahan nandito. hoping may mga pagkakataon pa na ganito. It's about sharing mga sariling Kasi ito, hindi naman ako naniniwalang wala tayong makukuha
Meron at meron talaga. Sa mga viewers, Bubunga yung mga karunungan. viewers natin, I'm hoping you can also have this type of sensible conversation. Tingnan nyo kung gaano kasarap, di ba? Yung makapagkwentuhan ka ng maraming bagay ng buhay at hindi puro pera na lang ang nasa isip natin pare-parehas. I am hoping and I am praying na sana magkaroon pa ng mas maraming mga ganitong klase ng conversation sa social media. Kasi alam mo, brother, ito sa ating dalawa, diretsa, nasusuya na ako sa social media ngayon. Kung hindi mga kabataang yayabang-yabang ng mga peking Rolex nila, mga matatanda na nang i-scam lang at nagsasabing wag na kayong mag-aral, magnegosyo na lang kayo para ibigay ng mga kabataan yung pera dun sa mga taong nagsisipagsabi ng ganun. Nasusuya na ako eh. Alam mo naman kung anong intensyon ng mga tao na yun eh. Diba? So mga kabataan, I really hope that you can have these types of sensible conversations sa akin. Kaya maraming ayaw sa akin eh kasi nagko-comment daw ako sa mga ibang post nakikialam ng buhay kasi galit ako eh, nainis ako. Pero yun ako eh. Yun ako eh. Na-appreciate kita. Yung iba kasi, When something is wrong, you really need to say something. When something is wrong, you really need to say something. Kasi pag gaya nga ng sabi ni Soriano, nakikinig din ako sa kanya eh. Ang sabi ni Soriano, pag ang mga tao, pag walang magsasalita, lahat ng tao maniniwala na lang sa mali. Gaya ng sabi ni Soriano. I really Ako admire naman, that. ako naman, hindi ko irerespeto yung mali eh. Kasi yung mali, kung irerespeto ko yung mali, ang mali, ang may-ari niyan, Diablo. Parang Totoo. nirerespeto ko na rin yung Diablo. Pagka ganun. Kaya, yung salita nilang respeto, depende sa sitwasyon yun. Basta yung majority na respect, yung sa kautusan ng langit, yun yung priority natin. You have earned my respect, brother. Thank you! Appreciated, brother. Napansin mo ako. Para makapagpahinga na ako kasi 3 oras pa lang ang tulog ko. Galing kami ng charity kanina. Tapos Pasensya kalawat sa ka na ng... abala, ah. Maraming salamat. Hindi ka nakabala. Totoo, hindi ka nakabala. It is my pleasure. Na-appreciate ko na umakit ka sa live ko. Kasi napaka-sensible na tao mo. Diretsahan, hindi ka bobo. Hindi. Matalino kang tao at nag-iisip ka at na-appreciate kita ng sobra more than I appreciate some of the people na nasa social media. Alam mo yung mga diretsana, yung mga katulad mo yung dapat sumisikat eh. Hindi yung mga putang ina dyan sa social media na yayabang-yabang lang eh. Diba? Ayun, sige brother, bibigyan kita ng oras para makapagsalita ka sa mga tao. I will give you part of my time para maraming mga makarinig sa'yo. Kasi tingnan mo, 433 ang nakikinig sa atin ngayon at mas marami pa to brother, mas marami pang makikinig sa atin. So sige, ano masasabi mo ngayon? Ang sa akin lang, magandang gabi sa lahat, ano. May ito sa great honor talaga na yun, makakausap ko yung isang Chichester. Ang akala kasi nila, boss, ano ako, basher ako. No, hindi ako basher. Huwag niyo isipin yung ganun. Naintindihan ko naman. Saka, shoutout ko pala muna si, Alvin Jeff. Katrabaho ko sa Solinad, ayun. Shoutout ko. So, kasi mga tropa yan eh, open-minded din yan sila. So, salamat kasi nandiyan kayo. Although, hindi ko rin naman masisisi yung mga nang babash. Although, first time we meet, so hindi natin masisisi na parang mayabang to, parang siraulo to, tatanggapin ko yun lahat. Walang problema. Pero hoping yung side ko, maintindihan nyo rin. Which is, yung ito yung masasabi ko, bago tayo mag-end, brother. Ito yung tatandaan nyo, mga nanonood. Walang ibang dahilan ng buhay kung bakit nandito tayo. Tandaan nyo yan. Kahit ngayon nyo lang ako narinig. Walang ibang ng buhay. Hindi yung pera, hindi yung bahay, hindi, kundi yung makaalayo sa ng langit. Yun yung final destination natin, guys. Huwag niyong paniwalaan yung mga walang Diyos, guys. Walang impyerno. Meron talaga. Kasi kahit literal na impyerno sa bulkan, meron eh. Yan na lang ang titignan nyo. Ebidensya talaga. Meron talaga. Walang ibang dahilan ng buhay sa mundo. Lumaban lang tayo ng patas, the same time makontento, the same time maging masaya sa araw-araw. Yun lang. Isa sa buhay natin yung kasi may lumalang talaga sa ayaw at sa gusto nyo, may lumalang. Yun yung pinaka-priority natin, mababasa yan. Pinakamalaking katungkulan ng buhay ng tao, bakit yan nandito? Pagsunod sa kautusan niya. Iglesias, mababasa yan. So, brother, hoping you invite me. Again, kung gusto mo pa na sira ulo, nakausap. Para sa iba kasi, ganun. Kung gusto mo pa na ganitong tao na makausap mo, which is,
Kahit anong oras, kahit sa live or sa actual, wala akong problema. Huwag mong isipin na tataga-taga, walang ganun. Experience ko din yan, Brad, before sa province. Experience ko din yan. Kaya kahit papano, ito lang i-share ko. Nakagawa din ako ng 32-page lesson number. Yan lahat sa pag-aaral ko sa Biblia. Share ko lang yung side ko. So, lahat naman to, nandito lahat. I-ano ko lang, i-share ko lang yung bisyo. Nandito yung topic, kung ano yung epekto ng tao dito sa bisyo, sa mga lalaki, mga kanang kamay, mga wait lang, yung topic nga din ako para sa mga judge kasi sila talaga yung ano ng mga justisya sa bansa, isang bansa. So sana marinig nila to. Thank you, brother. I see so much. May page lesson number ako sa mga hukom tsaka sa mga presidente na sila talaga yung major na may mission sa atin. Sila talaga dapat ang magsalita nito, hindi tayo Pero hoping this video, this live, sana may makaintindi at ibigay sa langit yung pusong matuwid, malinis at may karunungan sa atin para mas makaunawa tayo. So, yun lang naman, brother. Maraming salamat, brother. Ako naman, parting words. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Salamat po sa lahat na nakinig. I'm hoping na sana we can have more of these sensible conversations. Sa mga ganitong bagay at sa mga ganitong pag-uusap, uusad tayo as individual, uusad tayo as family, uusad tayo as a society, at uusad tayo as a nation and as a country. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Brother, maraming salamat. You have earned my respect. I-message mo ko. Alam mo ba yung personal na Facebook ko? Yung messenger ko na sinend ko sa'yo, nag-PM ako, dun, yun lang yung alam ko Kailangan mo ng kakulitan, brother. Nandito para ako lagi. Kung kailangan mo ng kakulitan. Bayan, magandang gabi po sa inyong lahat at galingan nyo sa buhay. Life is good. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot ng mga tanong. Mananatili akong hindi interesado sa politika. Mananatili akong hindi interesado sa pera. Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa